Lehi, a Chinese. Papatayin po siya ni Alice Go. Nadala na siya doon sa safe house at nakaschedule na po siya papatayin. Ito ang Istorya Pinas. Matagumpay na nasampahan ng kasong human trafficking si suspended Mayor Alice Go aka Go Waping. Ito na ba talaga ang hustisya na inaasam-asam ng taong bayan at ng mga biktima sa iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Bamban matapos sinampahan si suspended Mayor Alice Go o Go Waping ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK. Patong-patong pa na kaso ang haharapin ni Go Waping. Mabibilanggo na ba talaga itong malademonyong babaeng ito? Kahit na nasampahan na ng kaso itong si Mayor Alice Go, patuloy pa rin ang kanyang mga karumal-dumal na gawain matapos sinilabas ni Toto Kausing na si Lehi, isang Chinese national na kinidnap for ransom ni Mayor Alice Go. Ano ka ba, Go Waping? Wala ka bang puso? Matapos nanawagan si Toto Kausing sa mga otoridad na sana magawa na ito ng rescue operation ang Chinese na to at mabigyan ng tulong dahil balak na daw itong gorgorin ni suspended Mayor Alice Go. Oh my God, grabe to. Nagkautang daw itong si Lehi ng 700,000 pesos dahil natalo sa isang sugal na pinapatakbo mismo ni suspended Mayor Alice Go. Kailangan na talaga ng dobling pag-iingat mo, Toto Kausing. Patindi ng patindi ang mga isiniwalat mo. Sana sa darating na eleksyon manalo ka bilang senador. May awa pa ba sa puso itong si suspended Mayor Alice Go? Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol sa illegal na pugo, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Aksyon po agad sana sa pugo problem at Go case. Huwag na po hayaan marami pang mamatay na tao. Kung pwede po sana paalisin na yung mga incheck dito sa Pilipinas. Ano pa ba ang hinihintay ng gobyerno? Pabayaan na lang or hintayin na lang isa-isang dukutin ang mga taong pwedeng mag-witness sa kanya. Umaksyon na kayo basta may alam sa mga nakaraan niya, tsak patatahimikin niya para mawala ang mga ebidensya. Sana ipagurgur din niya yung mga abogado niya pag matalo siya sa kaso. Dapat i-firing squad ang parusa kay Go Waping. Sobra po ang ginagawa niya dito sa ating bansa at sa ating mga kababayan. What is involved here is life of a person who is identified to me a while ago, who was identified to me a while ago by my A1 informant as Lehi, a Chinese. Papatayin po siya ni Alice Go. Nadala na siya doon sa safe house nila doon sa Makati at nag-text na ako sa PAOK officers. Nag-text na ako kay Winston John Casio, kay Sir Kidato at saka kay General Gilbert Cruz na gawan lang ng paraan na ma-rescue yung si Lehi na nagkautang ng 700,000 pesos sa bingo. Natalo siya dyan kay Alice Go at nakaschedule na po siya papatayin. So anytime now, kung hindi daw siya makabayad ng 700 at pinapatubos siya sa kamag-anak ni Lehi. So ngayon, ito po ang ating pinapakita. At ito po sa ngayon, wala pong pinakamahalaga sa ngayon ng mga vlog ko, kundi ngayong vlog ko kasi dito po, this now involves the life or death of a person named Lehi, isang Chinese po, na nandoon na nilagay na siya sa safe house sa Makati ni Alice Go at papatayin na siya. At sana makapaggawa ng paraan na may rescue ng PAOK itong Chinese nito. So, I never expect kasi ganito lang. Ngayong gabi lang po na ipadala sa akin ang informasyon at hindi ko naman babanggitin kung sino, pero naipadala ko na rin ang informasyon na ito sa kay General Gilbert Cruz. Hoping gising sila ngayon at magawa ng paraan at alam ko na marami silang hindi dinisclose sa publiko na mga safe houses ni Alice Go. At alam ko mga safe house niya dito sa Makati. Ang isa dyan sa Burgos Street. So anyway,
ito pala yung style nito ay isa patuloy pa rin kahit na sinasabi mo na raid. Yun po ay patuloy pa rin yung operation. Ito yung siguro yung tinutukoy ni Sir Winston John Casio na mga pakit-pakit, mga small scale na mga pogo. Lumipat-lipat, umuupa ng bahay at hinati-hati yung mga trabaho. So ito yung siguro tinatawag na mga ah, parang small scale, sabihin natin small scale na mga pogo na mga tao dito nang galing din doon sa pogo na malaki bago ni raid. At tandaan niyo yung pogo na malaki nung ni raid ay nakabase sila sa search warrant na hawak nila na inisyu ng Branch 14 ng Malolos Regional Trial Court. Pero itong Malolos Regional Trial Court, bago pa makapasok ang PAOK, kasama yung CIDG at mga staff, ay tinawagan na sila ng judge, ng tao ng judge sa RTC Branch 14, binabawi ang search warrant. At ang sinasabi ay may depekto, babawiin mo na. So, ibig sabihin, kahit na binawi niya, ay nakapag-isip pa rin, matatalino kasi sila ni General Gilbert Cruz. Produkto ito ng Philippine National Police Academy. So, nakapag-isip sila ni Giancasio at saka ni Kidato na tao niya na kung anong gagawin. So, nakapag-apply sila kagad-agad ng application, ng search warrant sa ibang korte. This time, dito sila sa Branch 45 ng San Fernando City RTC. At nabigyan din sila magkagad. Ang problema lang ay ang naabutan nila ay mga 187 katao na lamang. Noong umaga pa lang, alas 5 na madaling araw pa lang, na ipinresenta sa akin na CCTV, ay nilisan na, inibakwit na ang mga malaking volume ng Chinese mula sa Pogo dyan sa Porac at dinala na sa Boracay. So ngayon, ang Boracay, pero Boracay yun. Ngayon may connection niyang Porac na Pogo kaysa at saka sa Bamba na Pogo. Ngayon, itong sa Bamba na to, Mapugo, ang mga tao dyan, iba-ibang mga palang ginamit, pero sa kanila pa rin yan. At ito may isang Chinese na hindi nakabayad ng kautang na 700,000 sa bingo ay dinala na sa Makati Safe House. At every now, ante nila kung baka mapapatayin. Kaya nagnanawagan ako na matinding panawagan sa PAOK na gawan niyo na paraan na ma-rescue yung Chinese nito. At I hope na marinig ni Alice Go itong aking live sa ngayon at alam niya na may bibisto na siya at alam niya baka mag-isip siya na hindi niya itutuloy kasi mas lalong malalala ang kaso niya kapag ginawa niya ito. So, siyempre, marinig din sana ng pamilya nitong ni Lihay ang sinasabi ko para magagawa din sila ng paraan kung paano gagawin. So anyway, nais ko lang din i-reveal sa inyo ayon sa aking A1 information na ang style na pagpapatay gumagamit ng mga scout rangers, ito si Alice Go. At ang ginagamit nila na baril para sa pagpatay ay yung mga paltik, yung mga walang yung mga, o di kaya hindi man paltik, original man, pero walang mga loose firearms, wala sa record ng Philippine National Police, Firearms and Explosives Office ng PNP. At ang paborito nila pong gamitin, hinahanap nila yung mga baril na nagamit na sa mga anti-drug buy-bust operation. At ipinatong at least diyan mo makikita, kaya tinatawagan ko po yung Philippine National Police, i-check nyo po yung mga baril na nakuha ninyo sa mga buy-bust operation at sigurado ako baka nawala na yan at kinuha na binigay para gamitin na naman sa ibang operation. Kagaya nito, gagamitin ito kasi kanina mga alas 12 ng tanghali ay nagbigay ng impormasyon sa akin ang aking A1 informant na nagpapahanap sila ng baril na gagamitin. Ang tawag nila laruan. Maghanap ng laruan kasi may paggagamitan. So ito ngayon pong ating nakikita sa ngayon. So sa ngayon, mga kababayan ko, ipagdasal natin na makaligtas itong Chinese na ito. Kawawa naman siya. At ang kasalanan lamang niya ay nagiging sugapa siya sa sugal at
umutang siya sa junket. May junket kasi diyan sa ano sa 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 Pugo. So umutang siya, natalo siya, hindi makabayad. So sa ngayon ay pinapatubos siya. So kidnapping po, ransom po ang nangyari sa kanya. Dinala siya, kinukulong siya muna doon sa safe house sa Makati. At pinapatubos sa mga kamag-anak. Kaya mga kamag-anak, kung narinig nyo ito, ang panawagan ko, makipag-coordinate na kayo sa PAOK at para mailigtas ang inyong kamag-anak. Ganun lamang po ang aking may tutulong dito sa ngayon. At very urgent po ang aking panawagan sa ngayon. At nais ko lang pala ibabalita sa inyo na sinampahan na ako kanina ni Senator Lito Lapid ng kaso sa National Bureau of Investigation. At ang kasong sinampa sa akin ay hindi ko alam kung ano, pero malamang libel, cyber libel. Pero bakit nagtataka ako at bakit niya sinampa dyan sa kaibigan niya na hepe ng Anti-Fraud Division ay chief ng Anti-Fraud Division, magrereklamo ako laban sa iyo kasi hindi mo na jurisdiction ng cyber libel. Ngayon, kung maaari, huwag mong tanggapin ang kasong yan kasi hindi mo jurisdiction yan. Una bes, isusumbong kita sa bagong hepe ng NBI na si Judge Jaime Santiago. Sharpshooter pa naman yan. So ngayon, at ang nag-anunsyo pa naman si Judge Santiago na bilang hepe ng NBI, ang kanyang number 1 na priority ay ang cyber crimes. So ibig sabihin, titingnan niya ng isang top priority itong kasong sinampa sa akin ni Lito Lapid. Dapat sa Anti-Cybercrime Division o sa Cybercrime Division ng NBI yan babagsak, hindi sa anti-fraud. Ang fraud kasi yung mga estafa, klase-klase mga fraud, pero karamihan dyan estafa. So, pwede rin papasok dyan yung illegal recruitment kasi may elemento dyan panluloko yan. Pwede rin papasok dyan yung iba pa, yung mga scamming, mga syndicate, yung mga ginagawa ni Hector Pantuliana na may kaibigan din pala ni Alice Go. Sa susunod ko na isiwalat kung paano ang kanilang relasyon. So anyway, at ang concern ko lang ngayon sa panawagan, itong may isalba sana itong Chinese na ito. So, sa ngayon, ang aking masasabi bago ako alis ang nito, gusto kong bantayan ninyo, isisiwalat ko po, siguro mga sa sunod na mga linggo, ang kung sino ang mga senador, mga congressmen, at mga pulis na kumukubra sa pogo ni Alice Go. So, kasama na ang gobernador, kung sino ang gobernador na kumukubra sa pogo ni Alice Go. Okay? So, sa sunod na natin yan na bibirahin. Pero sa ngayon lamang ay ang ating pag-usapan ay talagang ganito ang pangyari ito. Ngayon, dadako tayo kunti sa Purak. Dinidiin po ni Lito Lapid na hindi totoo na meron siyang lupa sa Pogo. Ang balita ko, yung aking, kung maalala nyo, ang aking sinabi sa aking vlog na may part ng lupa na ginamit sa Pogo Hub ay napunta rin yon kay Lito Lapid. At sinabi ko doon na binigay sa kanya ng kaibigan niya na negosyante na si Roberto Liwag or Pert Liwag Cruz. So ngayon, kung tinatanggi niya yan, ay binanggit ko naman ang kanyang pagtatanggi nung nakasunod na mga vlogging ko kasi nagpa-interview siya, napanood ko yung interview niya at sinabi niya na hindi totoo na meron siyang lupa doon sa Pogo Hub dyan sa Purak, Pampanga. At sinabi niya rin at nagsampa siya ng resolution sa Senate para imbestigahan at mapatunayan kung sino ang mga may hatag diyan sa likod ng kung sino ang mga tao sa likod sa Pugo sa Purak, Pampanga. So nais ko lang din bagitin, kahit ganun pa man ang mangyari, konektado po si Alice Go dyan. So ngayon, ang sigurado ko dyan ay yung Purak na Pampanga na Pugo ay hindi yan pupunta dyan at hindi mag-operate dyan kung hindi alam ni Mr. Bong Pineda na kilalang kilala po siya na waiting Lord, kilalang kilala rin siya sa pagiging isabong at kilalang kilala rin siya sa ibang mga bagay. Sa STL, hawak niyang STL dyan sa Pampanga.
Ang alam ko po yung steel na ginagawa nila dyan sa Pampanga ni Mr. Bong Pineda ay hindi mananalo ang mga tao dyan. Pero kung matumal na at wala nang tataya ng mga Kapampangan, ay bigla na lang may pinapanalo sila. Pero alam na nila kung paano papalabasin na numero na nakabase sa steel. Siyempre sila rin na magbubulan yan. So binubula lang ang tao. Kung ano lang numero gusto na ilalabas, yan pong ilalabas nila. Kaya po sa bansa natin dito ay hindi na talaga uunlad kung ganito lagi ang mga politiko natin. Walang pinag-iba rin po yan na kinupo na lahat ng negosyo doon sa Catanduanes Province sa Bicol. Itong Bicolanong Inchik na si Philip Cua na Vice Governor ng Catanduanes at saka si Joseph Cua na Gobernador ng Catanduanes ay totoong Chinese sila, hindi sila Pilipino. Pinalusot din kagaya kay Alice Go. Kaya ang nangyari, nanalo pa sila na gobernador. Siyempre, control pa nila lahat ng negosyo dyan sa loob ng Catanduanes. Ngayon, binuhusan po do yan ng pera ng China. Alam mo naman ng China, sa base sa mga istorya na narinig ko sa isang vlogger na sa Singapore, taga Singapore, sinasabi niya na yung spy game nitong mga Chinese ay matindi pa kaysa Mossad na spy. Sa Mossad kasi ang ginagawa nila, nagbabudget ng pera yung Israel para pang-budget sa mga spy na makukuha nila mula sa kalaban. So, ibig sabihin, ganun po ang sistema. Kaya malalim po ang spy network ng Israel. Ganun din ang ginagawa ng China, kukuha. Kaya nga si Digong Duterte pa kanilang spy number one eh. So, ibig sabihin, hindi rin sila nagre-rely doon, nagtanim din sila ng kanilang spy kagaya kay Alice Go. Marami pang iba. At lumalabas sa investigasyon ng House of Representatives na kagaya kay Willie Ong na nahuli sa droga, siya ay nagiging Filipino citizen at bumili pa siya ng mga lupa. Pero nang tiningnan ang basihan at bigyan pa siyang Philippine passport at ang binasihan ng pag-issue ng Philippine passport ay yung certification na nilabas ng Philippine Statistics Authority na nagsasabi siya ay late registered Filipino. Pero ang katotohanan ay hindi po siya Pilipino. So, ibig sabihin, marami po, pwede mo sabihin na 1 milyon na mga Chinese dito sa Pilipinas ay nagpanggap na mga Pilipino para makabili lamang ng lupang sa Pilipinas. Kasi po sa China, hindi ka makabili ng lupa. Ang pwede mo lang gagawin, kahit anong yaman mo sa China, ay uupahan mo ng 50 years ang lupa sa China. Pwede mo patayuan ng building, pero malamang ang building pinatayo mo, ibibigay mo na sa China, sa Chinese government yun. Ganun mangyari. Kaya ito, kinikwento ko ito, at babalik ako doon sa napaka-urgent na panawagan. I-rescue po, PAOK, nakikiusap po ako sa inyo, i-rescue nyo po yung Chinese na si Li Hai. Kasi papatayin na siya. Ganun, sa Makati na po siya ngayon. Siya po ay natalo sa bingo at umutang siya sa junket ng Pugo at 700,000 po at pinapatubos siya sa kamag-anak. Kung hindi siya makabayad, sigurado po siya papatayin sa ngayon at sisimentuhin para wala na pong trace at hindi na malalaman kung saan siya. So, ganun po ang aking masasabi sa ngayon.